Samantala, naglatag ng mga hakbang ang Department of Agriculture para maiwasan ang pagkasayang ng mga ani ng mga magsasaka ng highland vegetables sa Cordillera Region dahil sa oversupply at iba't ibang hamon tulad ng mataas na presyo ng petrolyo. Si Audrey Villena sa sentro ng balita. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo nitong nagdaang buwan, naging suliranin ito sa mga magsasaka. Maraming nabulok na pananim sa mga bukirin at nagbenta ng gulay ng palugi sa iba't ibang lugar para lamang hindi ito masayang. Plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng planting calendar bilang isang solusyon para maiwasan ang oversupply sa mga gulay. Sa naturang hakbang, magkakaroon ng schedule ang mga magsasaka kung anong uri ng gulay ang pwede nilang itanim depende sa kalagayan ng panahon. Malalaman din kung saan ang pinakamainam na lugar para ito ay itanim batay sa datos ng produksyon at demand sa merkado. Matutulungan ang mga magsasaka, sir, sa pamamagitan ng pag-usap-usap para maiwasan po yung sabay-sabay na pagtatanim nila na kung walang kakontrata, usually ang kanilang pinupuntahan ay yung ating trading post. So kung ganon at hindi nag-usap-usap yung magtatanim nito, kadalasan po nagkakaroon tayo ng maraming supply sa specific na mga gulay. Kinakailangang magkaroon ng koordinasyon ng iba't ibang Farmers Association, lokal na pamahalaan at Department of Agriculture upang maayos ang pagpapatupad ng planting calendar. Kung hindi magtatanim ang magsasaka ng gulay na nakaschedule, pwede silang magtanim ng spices o ibang high-value crops. Ayon pa sa DA, pwede ring madagdagan ang source of income ng mga magsasaka dahil naidagdag ang livestocks. Hiling din ng mga magsasaka ang direct marketing system at agri-facilities gaya ng greenhouse. Tugon ng ahensya, Tayo din ho sa part ng regular program, nagbibigay naman po tayo ng greenhouses. In fact, ni-reduce natin yung pagbibigay ng seedling at gusto nating dumami yung mabibigyan natin ng greenhouses kasi kahit papano, 'di ba, it also lessens yung pest and disease nila, no, as part of our support also to good agricultural practices. So dumami po yung ating greenhouses over the past 2 or 3 years. kung may 2 cold storage facility sa Benguet, kulang ito para sa lahat ng lalawigan. Magandang balita naman dahil napondohan ngayong 2026 ang karagdagang cold storage facility sa rehiyon. Audrey Villena para sa Bayan.